Isang estudyante ang nanakawan ng cellphone ng isang lalaki na malabudol-budol daw kung umatake. Kabisado pa raw nito ang ilang bagay tungkol sa pamilya ng biktima. Ang krimen ay nahulikam at tinutukan ni Emil Sumangil. Eksklusibo! Feeling close, ika nga nila kung umasta ang suspect na makikita sa CCTV video na ito habang nakikipag-usap sa estudyante. Ang lalaking ito batay sa reklamo ang tumangay sa mamahaling cellphone ng kausap na estudyante pagkatapos mabiktima ng malabudol-budol na modus. Ayon sa grade 9 student na biktimang si Denise, first time lang niya nakita ang lalaking ito na bigla na lang daw lumapit habang naglalakad siya pa uwi. Ang boka raw ng suspect, suki siya sa tindahan ng damit na negosyo ng kanyang pamilya at iaabot lang niya ang bayad sa damit na kanyang nakuha. Maya-maya binanggit niya po na may utang siya kay mama. Tapos bigla niya pong binigay sa kamay ko yung 150. Sabi niya, kulang daw po. So, pinasunod niya po kami kasi nagmamadali daw po sa... Pinasunod si Denise ng suspect sa isang residential area di kalayuan. Nasa akin na po yung pera, so hindi na ako makatanggi. Kahit sinabi ko po sa kanya na sa shop na lang bayaran kasi malapit lang naman po kami doon. Dito na raw hiniram ng suspect kay Denise ang cellphone para makitext. Nasa harapan ko lang po siya noon, kaya feeling ko hindi niya po makukuha. Kaso nung nasa kamay niya na po, hindi niya na binabalik. Kahit pinipilit ko pong ako na lang magte-text. Pero sa isang iglap, bigla nang naglaho ang lalaki, bit-bit ang cellphone. Ang hindi maunawaan ng biktima, pati ng kanyang pamilya, bakit at papaano nalaman ng suspect ang ilang mga bagay tungkol sa kanilang pamilya. Alam niya po kasi kung saan kami nakatira. Then alam niya po yung tawag namin sa tita ko. Alam niya din po yung buhok, kung ano itsura, pati po sila kuya. Nagbigay ng impormasyon sa social media ang ilang netizen matapos na maipost ang kuha ng suspect mula sa CCTV video. Ang binibiktima niya kasi talaga mga estudyante. Tapos ang nakakainis pa sa lahat, nagba-background check siya. Dahil sa pangyayari, na-trauma si Denise at hiniling na mag-transfer na ng eskwelahan. Gustong sabihin ng kanyang ina sa mga kapwa niya magulang, huwag kalimutang paalalahanan ng mga anak sa araw-araw, maging alerto sa paligid. Huwag magsawang mag-remind everyday kahit naiinis na sila. Don't talk to strangers. Pag hindi po talaga kilala, huwag na po kausapin. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.